Hello everyone! A day in my life as a content creator ng estudyanteng vlogger sa Quezon City at the age of 16. 10 ng umaga na nga po nang nagising ako. Tamang video lang dahil tinatamad pa akong tumayo. Pero dahil may assignment akong ipapasa kaya tumayo agad ako. Pero napansin ko nalubat pa lang cellphone ko. Kaya naman agad kong hinanap ang charger ko sa bahagi ng mga sulok. Makalipas ang maraming minuto ay nabigo pa rin ako. Paano ba naman kasi ang liit ng bahay ay hirap pa rin sa paghahanap. Pero nagpatuloy pa rin ako dahil kailangan ko ito. Sa aking ilang minutong paghahanap ay may nakita akong isang bagay. At ito ang wig. Na-curious nga ako sa magiging mukha ko kapag suot ko ito. Kaya naman agad ko itong sinubukan. My name is Bom Bom. Sobrang natuwa nga ako sa wig na ito. Hindi ko pa rin nahanap ang charger kaya naligo muna ako. Pero sa ilang minuto nga lang ay natapos na agad ako. Para naman mabilis matuyo ang buhok ko ay nagtuwalya ako. Paano ba naman kasi ang pangit pumasok sa school kapag basa ang buhok mo? Ganun kasi ako pero ewan ko kung kayo din. May mga nagtatanong po pala kung anong shampoo ang gamit ko. Pero ang gamit ko pong shampoo ay walang iba kundi Sunsilk. Maya nga po pala nag-mirror video muna ako. Hindi ko nga alam kung ako lang ba. Na pagkatapos maligo ay didiretso agad sa salamin. Ito nga po pala ang bunso naming makulit. Makulit na mabait. Maya din ay nagpunta ako ng kusina para magsaing. Kakain na kasi ako niyan pero nakita ko wala pa palang kanin. Kaya agad ako nagtungo ng kusina para magsaing. Nasa tapat lang pala ng kamera ang aming bigas. Kaya makikita niyo ang aking mukha kapag seryoso. Hindi pa nga po ako nakabihis niyan. Sa kadahilan ang nagmamadali na rin ako. Paano ba naman kasi 10 na nagising. Tapos ang pasok sa school ay 12. Kahit may 2 oras pa ako ay nagmamadali pa rin ako. Paano ba naman kasi ang bilis lang ng takbo ng oras. Yung tipong may ginagawa ka lang pero hindi mo na malayan na isang oras ka na palang gumagalaw. Pero balik tayo sa aking ginagawa. Ito nga, nilinisan kong bigas at tinugasan. Nasa Bisaya ay tinatawag na kilisan. Ako lang ba o baka kayo din na gusto manirahan sa probinsya? Na kahit mahirap ay nafe-feel mo na masaya ka. Mas maraming taon nga po pala kami dito sa Manila kaysa sa Mindanao kung saan ako ipinanganak. Pero kahit ganun pa man ay hindi pa rin nagbabago ang pananalita ko. Dahil masanay kami sa Bisaya kaysa sa Tagalog. Yung iba nga ay tumatawa kapag nagkakamali ako. Pero hindi nila alam na mas nakaka-proud ang mga Bisaya. Dahil ang mga Bisaya ay maraming pananalita na naiintindihan. Bukod sa marunong na sila magbisaya, ay magaling din sila mag-riz. Treat me like white teeth, don't get me dirty. Love on me, love on me. Di joke lang. Bukod sa pagiging Bisaya, ay nakakaintindi rin sila ng Tagalog, English, at mas marami pang iba. At tayo bumalik naman sa aking mga ginagawa. Nagkape nga ako para hindi ako antukin sa pagbablog. Paano ba naman kasi nung oras na ako natulog kagabi at 10 na rin ako nagising. Hindi nga sana ako mag-voice over ngayon. Dahil sumasakit ang lalamunan ko tuwing nagsasalita. Lalo na kapag kumakain. Pero dahil maraming nag-aabang sa aking vlog, ay gagawin ko to para sa inyo. Hindi yun joke. Maraming salamat po pala sa mga nanonood ng vlog ko. Kung dahil sa inyo ay mas lalo ako nagpupursige sa pag-vlog. At kay God na rin dahil binigyan niya ako ng kayo. Kayong mga nanonood ngayon at sumusuporta sa mga videos ko. Balik na ulit tayo dito. Natapos ko na pala ang pagtitimpla ng kape ko. At isusunod ko na naman ang pagluluto ng pansit canton. Para kasi sa akin yun ang masarap na combination. Yung may kape ka na, may pansit canton, at merong ikaw. Di joke lang. Nilagay ko na pala dito ang pansit canton. At tinignan na rin ang aking sinaing kung luto na ba pero hindi pa. Nung naluto na nga ang pansit canton ay agad ko naman itong tinimplahan. At nung natapos nga ako sa pagtitimpla, at hinalo-halo ko naman ito hanggang sa mag-mix na mag-mix. Sa akin pagkahalo ay nakakaramdam na ako ng pagkagutom. Paano ba naman kasi amoy palang nakakagutom na? Yung tipong yung usok na mismo dumidikit sa ilong mo. Kaya kung natatakam ka na rin, at huwag ka na magdalawang isip na bumili. Pinarisan ko rin po pala ito ng itlog at prinitong galunggong. Yung galunggong nga pala ay kagabi pa yan. Pero dahil hindi pa nga ito panis, ay agad ko naman itong kinain. Kasi kung hindi ko ito kakainin, baka mapanis lang ito at hindi ko na ito makakain pa. Malinis pa naman at hindi pa panis, kaya pwede pa. Kinamay ko na pala ito kasi ang hirap kunin. Naglinis at nagugas naman ako ng kamay bago ko kinamayo. At pagkatapos ay binalik kung saan ito nakalagay. Pero bago kumain, ay maglalambingan muna kami ng aking bunsong kapatid. Mas kaya? Aww. Pero syempre, bago kumain ay huwag mo nakalimutang magdasal. Magpapasalamat sa pagkain na ibinibigay. Sa oras po na yan, ang kapatid ko ay kumakain na rin. Ay, wala na pala tubig. Isip, ihaw na.
Sa oras nga po na yan ay sumasakit ang dila ko. Paano ba naman kasi pinag-uusapan yata ako, kaya nakagat ko ang dila ko at nagkasugat. Ganun daw kasi yung kapag nakagat mo ang dila mo ay pinag-uusapan ka ng mga tao. Pero yun po ay paniniwala lang ng mga matatanda. Pero wala namang masama kung maniniwala ka o hindi. Pagkatapos ko nga pala kumain at uminom ng kape, ay naglagay na naman ako ng toner serum sa mukha ko. At tulad nga ng sinabi ko, para magpa-cute kay crush. Kasi nga kung magiging dugyot ka, paano kanyan magugustuhan? Kagaya nga ng sinabi ko, ay mag-ayos ka rin sa sarili mo. Hindi lang yung mukha natin ang dapat malinis, kundi pati na rin ang ating puso. Kasi aanhin pa ang pagiging malinis sa mukha ko. Kung hindi naman maganda ang iyong kalooban, at isama na rin ang ating isip para maging positive sa lahat ng bagay. At dito na nga po, naglalagay na po ako ng sunscreen. Sa init ng panahon ay mababaliwalang lahat. Lahat ng nilagay natin sa ating mukha kung hindi ka mag-sunscreen. Kagaya nga po ng sinabi ko sa isa kong vlog, na hindi lang po babae ang pwede maganyan, kundi pati na rin po tayong mga lalaki. Para rin po maging maayos at malinis sa harap ng maraming tao. Lalo na sa panahon ngayon ay tag-init na at hindi talaga maiwasan ang pagkapawis. Pero syempre hindi ko makakalimutan ang paglagay ng serum. Ito pong nilalagay ko sa aking muka upang mabawas-bawasan na rin ang mga acne at pimple marks. Para sa mga taong oily ay meron po itong oil control. At higit sa lahat ay natutulungan ako nito upang magkaroon ng confidence sa harap ng mas maraming tao. At madali lang itong gamitin dahil maglalagay ka lang ng kakaunti sa iyong muka at i-massage lang ito hanggang ma-absorb. At sa iyong unang gamit ay makikita mo na kaagad ang epekto nito. Fast forward, doon natapos na po pala ako magbihis, ay agad naman po akong umalis. Malilit na po kasi ako, nagmamadali na ako ng oras na yun. Maglalakad nga lang po pala ako papunta ng paaralan dahil malapit lang naman ito sa amin. At nung nakalabas na ako sa eskinita, ay nagpatuloy-tuloy na ako sa paglalakad dahil malilit na nga ako. Pagpasok ko nga pala, ay nagre-report ng mga klase ko. Absent nga po pala ang aming guro, pero pinag-report sila. Hindi nga lang po sila nagre-report, kundi pati ako rin. At masaya ako dahil natapos naman namin ng maayos ang aming report. O pag-uulat, dati nga po pala, ay nahihiya pa ako mag-report. Yung tipong parang kakainin ka ng guro mo. Pero ngayon, ay nasanay na ako at hindi na ako tulad ng dati. Kaya kung gusto mong maging maganda ang markang makuha mo, ay kailangan mo rin kapalan ng mukha mo sa harap ng maraming tao. At sa oras na ito ay kami ay bababa para bumili ng Manila paper na aming pagsusulatan. So guys, nandito kami guys. Hey guys! Nasa 4 na palapag na po pala ang aming room. Kaya nakakapagod talaga ang pagbabaakyat. Lalo ng mga guro na mayroon ng mga edad. At hindi lang nakakapagod. At dahil nga kami ang nasa pinakamataas, syempre sa amin din ang pinakamainit. Lalo na ngayong buwan ng tag-init. At nung nakababa na nga kami, ay agad kaming pumunta ng kantin dahil napakainit na ng oras na yan. Shoutout nga rin po pala sa nagbi-video sa akin na si Sheila May Papina at si Ray Paglinawan. At nang makapasok na kami, ay agad nang bumili ng Manila paper ang aking classmate. At ng oras na yan ay pabalik na kami sa aming room. Hindi kasi walang tao doon. Nanday daan. Yung time na po na yan ay paakyat na kami. At nagsimula na rin kaming umakyat ng hagdan. Ngunit sa pagdating namin sa room, sinabing hindi kakasya ang isang Manila paper lang. Kaya nagdalay-dalay na naman kaming bumaba para bumili ulit ng 2 Manila paper. Sa pagbaba nga namin ay hindi na kami naka-video dahil nagmamadali na rin kami. At wala nga silang barya sa 1,000 kaya binaryahan muna ito. Shout out nga po pala kay ating nagtitinda sa kantin. Saludo po kami sa inyo. Dahil sa kabila ng init at pagod ng inyong trabaho, ay patuloy pa rin kayo pong mabigay ang pangailangan ng iyong mga pamilya. Nang oras na yan, ay nabigay na sa amin ng Manila paper. At agad nang umakyat dahil sa init ng panahon. Advice ko lang po sa lahat ng tao na uminom palagi ng tubig. Magdala ng pamaypay o minifan. At panyo pamunas ng iyong mga pawis. At balik naman po tayo sa aming mga ginagawa. Nang malapit na kami sa aming room, ay agad naman kaming pumasok. Pagpasok ko sa aming room, ay agad ko namang tinulungan ng aking classmate sa pagsusulat.
Fast forward nga po pala ng oras na to ay resist na namin. Samahan niyo kami. Sa Fortress, nakababa na kami ng building. Punta kami ng kantin para bili ng pagkain. Bukod Diyos nga po pala, may biling ko na nagkakalaga ng 25 o 25 pesos. Pagkatapos nga po pala namin mag-resist, ay may magre-report na naman sa isang subject. May birthday nga po pala si isa naming magaling at mabait na guro na si Sir Ray. Sana po ay hindi kayong magsawang magturo sa amin. At sa mga estudyante pang iyo pang tuturuan. Fast forward nga po pala ng pang-pitong subject na namin. Ito po ay TLE. At ito po ay Beauty Care. At shoutout naman sa dalawa kong classmates na nagpa-video sa akin. At syempre, hindi makakalimutan ang pag-mirror shoot. Ako po kasi yung tipo nakakita lang ng salamin, ay picture o video agad ang unang gagawin. Fast forward nga po pala nang mag-uwian na. 6 PM na pala ito, kaya madilim na. At ng oras nga na ito, nasa labas na kami at nag-uwian na ang mga estudyante. At ng oras din na ito ay nagpaalam ng aking mga kaibigan na umalis na sila. Kasi po magkaiba ng direksyon ng aming pag-uwian. Pero hindi muna ako umuwi at dumiretso ako ng 7-Eleven para magpalamig. At bumili na rin ng ice cream. At tumawid na nga ako sa tamang tawiran para hindi mapapahamak. At agad na nagmamadaling tumawid. Naglakad lang din po pala ako papunta ng 7-Eleven. Dahil sobrang lapit lang naman ito sa aming bahay. At nang makarating na nga ako sa 7-Eleven ay agad ako nagmamadali papasok sa loob. At nang makapasok na nga ako sa loob ay namili naman ako ng gusto kong bilhin. At pagkatapos ay naghanap ng pwedeng iinumin. At sa aking matagal na pagpipili ng aking iinumin ay sito na pula ang aking napili. Sito na pula ang aking pinili kasi ayaw ko ng green. Mas masarap, dilaw. At nung nakapili na nga ako, ay agad ko itong kinuha. At pumunta naman sa lagayan ng ice cream upang bumili. Nang makuha ko na nga ang gusto kong ice cream, ay pumunta naman ako sa cashier upang bayaran ang aking mga pinamili. At pagkatapos nito ay agad akong umuwi. Hanggang dito na lang po ang aking vlog. At huwag kalimutang i-share ito upang mapanood pa ng iba.